Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi din ng ibang pamilya na sa wakas ay lumabas na ang hinihintay nila, at dapat nilang makuha ito kahit na anong mangyari. Ilang sandali pa ay sinabi na ni landlord na mga kababaihan at mga ginoo, ito ang huling item ng ating auction. Gaano kalakas ang isang makalangit na antas ng martial art? Hindi na dapat ako magsabi ng tama. Ang makalangit na antas ng martial art ay sapat na upang mapataas ang antas ng mga mandirigma sa ilang mga grado. Kung mayroon kang ganitong martial art, kahit na ang antas ng ikalimang antas ng espiritu ng Adav ay maaaring maihambing sa isang ikawalong antas. Kung ibibigay mo ito sa pinakamataas na master ng Adav spirit level, maaari pa siyang makipaglaban sa isang taong nasa heavenly spirit level. Ang mystic palm na ito ay nagsisimula sa presyong 300,000 gold. At magsimula na tayo. Agad namang tumayo ang mayabang na babae at nagbigay ng kanyang bid ng 500,000 gold at sinabi niya na gusto ko itong mystic palm. Tumayo na din si Jiang Chuan at agad na nagbigay ng kanyang bid na 600,000 gold. Dagdag pa niya na sana ay pagbigyan niyo na ako sa tirang ito. Natawa naman ang pamilyang Dragon Gate sa bid ni Jiang Chuan, nasabi pa nga niya na mahirap ka na ba, at kasabay ng pagbid niya ng 700,000 gold. Nasinabayan naman ito ng elder at nagbid ng 800,000 gold. Hanggang sa umabot na ng 1,000,000 gold. Kaya naman nanlumo si Jiang Chuan sa kanyang mga naririnig dahil umabot na ito sa 1,000,000 gold, nasabi na lang niya na talagang hindi nila ako binigyan ng kahit isang tira. Ang mayabang naman na babae ay gigil na umabot na sa 1,200,000 gold ang kanyang bid. Nasa isip-isip pa nga niya na sa pagkakataong ito, binigyan lang ako ni Master ng 2,000,000 ginto. Dapat makuha ko ito ngayon. Iilan lang ang makakapagkumpara sa akin. Hindi ito dapat maging problema. Nasabi na lang ni Jiang Chuan na mapot. Sa ganitong paraan, hindi magiging sapat ang pera ko. Narinig naman ni Xiao Chen ang panglulumo ni Jiang Meng at bahagya siyang naawa dito. Kaya naman tinanong niya si Jiang Chuan na boy, mahalaga ba sa iyo itong mystic palm? Sumagot naman agad si Jiang Meng na sabi pa nga niya na oo, maaari akong umalis, ngunit kailangan kong makuha ang mystic palm na ito. Sa sinabi ni Jiang Chuan ay bahagyang napangiti si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung sakaling pahihiraman kita, paano mo naman ako mababayaran? Nagtaka naman si Jiang Meng sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman tak ang sinabi niya na ikaw bagaman maaari kang makapasok sa auction na ito, ikaw ay isang maliit na disciple sa Qingyanman. Saan mo nakuha ang iyong pera? Sa tanong ni Jiang Chuan ay agad siyang pinalapit ni Xiao Chen. Nang makalapit siya ay binulong ni Xiao Chen na si Zhu Chanzhen ay kanyang master. Sa kanyang pagkabigla ay napasigaw na lang siya na parang wala siya sa entablado ng auction. Kaya naman nagulat ang mga tao sa entablado at nagtataka kung bakit sumigaw si Jiang Chuan. Kaya naman tinanong siya ni landlord na kung bakit sumigaw si Jiang Chuan. Nagpaliwanag naman si Jiang Chuan kay landlord na ayos lang ako, magpatuloy lang. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na may heavenly level martial art dito. Bagaman ito ay isang kopya lamang, ito ay kawili-wili. Ang mystic palm na ito ay tila isang mahinang bersyon ng kamay ng demonyo. Sinabi naman ni Jiang Chuan kay Xiao Chen na kung nagsasabi ba ito ng totoo. Nakangiti namang sumagot si Xiao Chen na oo, at kung makukuha mo ang misteryosong palm na ito, paano mo naman ako mababayaran? Sinabi naman ni Jiang Chuan na sabihin sa kanya kung paano. Agad naman ipinaliwanag ni Xiao Chen na medyo simple lang naman. Gusto kong maging tapat ka sa akin sa loob ng 3 taon, syempre, kung handa kang maging tapat sa akin sa loob ng 3 taon, hahayaan kong bigyan ka ni Zhu Chanzhen ng martial art ng ika-9 na antas ng lupa. Ano sa tingin mo? Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na bagamat medyo nervous type itong Jiang Chuan, maganda ang ugali niya, magagamit ko ang mga ganyang tao. Napaisip naman si Jiang Chuan sa sinabing kondisyon ni Xiao Chen. Maya-maya pa ay nagsalita na siya at sinabi niya kay Xiao Chen na ito, para sa iyo ay ayos lang, ngunit hindi ba ako ang iyong maliit na brother kung gayon? Ako ay mula sa pamilyang Jiang, masyadong, nakakahiya na ipaalam sa kanila. Ano ang mangyayari kung malaman ng ibang tao iyon? Dagdag pa niya na ang ibang tao ay hindi problema. Paano kung malaman ito ng Zhao o Royal Family? Tsaka kahit tulungan mo ako at hayaan mo akong maging nakababatang kapatid sa loob ng 3 taon, halatang magdurusa ako.
Nainas naman si Xiao Chen sa mga pinagsasabi ni Jiang Meng kaya naman nasabi na lang niya na nakakainis ka. Kaya paano kung bibigyan ka ng isa pang ground level martial art? Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nagtaka si Jiang Chuan kaya naman sinabi niya ng malapitan na huwag kang magsinungaling sa akin. Sumagot naman si Xiao Chen na lagi akong nagsasabi ng totoo. Sa malalim na argumento nila Xiao Chen at Jiang Chuan ay ang tatlong pamilya naman ay patuloy pa din sa pataasan ng bid na umabot na sa 1.7 million, ngunit naiinis na ang pamilyang Dragon Gate, nasabi pa nga niya na lalong tumataas lang ang bid. Maya-maya pa ay tumayo na siya at pagsigaw siyang nagbid ng 1.8 million. Nasabi pa nga niya na dapat kong makuha ang bagay na ito para sa Dragon Gate. Kung hindi ko makuha ang bagay na ito ngayon, magiging malungkot ako. Dagdag pa niya na ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan para sa Dragon Gate. Kung sino man ang makakakuha nito, ay kailangan kong nakawin ito sa kahit anong paraan. Nagulat naman si landlord sa mga binitawang salita ng pamilyang Dragon Gate. Na kahit ang pamilyang Zhao ay nabigla din sa kanyang narinig, kaya naman nasabi na lang niya na ang siraulong batang ito. At sinabi din niya na ngunit natural tayong susunod sa mga patakaran ng Chunfeng Tower. Sa Chunfeng Building na ito, hindi kami gagawa ng anumang hakbang. Ngunit kung aalis ka sa lugar na ito, ay sesalakay kami. Sinabi naman ng pamilyang Zhao na Long Fei gusto mo ba talagang gawin ito? Sumagot naman agad si Long Fei na oo, kailangan kong makuha ito sa kahit anumang paraan. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ang tatlong pamilya na para sa isang heavens level na martial art, nasaktan pa niya ang lahat ng nakaupo rito. May sakit man siya sa pag-iisip, o nakatagpo ng malaking krisis ang Dragon Gate. Dagdag pa niya na ang mga pamelyang ito ay pwede kong maging mga toolman, ngunit isa lang muna sa kanila, sa kasong ito, magagamit ko ang lalaking ito. Natawa naman ang pamilyang Zhao sa mga pagbabanta ng pamilyang Dragon Gate, nasabi pa nga niya na dahil sinabi mo, Long Fei, binibigyan ka ng aking pamilya Zhao ng mukha. Hindi ko kailangan ang bagay na ito, hindi sulit na maging kalaban ng Dragon Gate para lang sa isang martial art. Pero may utang ka sa akin. Kung hindi mo kayang gawin iyon, huwag mo akong sisihin. Sa sinabi ng pamilyang Zhao ay sumang-ayon naman siya dito. Nasabi na lang ng ibang pamilya na ang pagiging isang kaaway ng Dragon Gate ay talagang isang malaking panganib. Ngunit ang mayabang na babae ay walang pakialam sa mga binitawang salita ng pamilyang Dragon Gate, na agad siyang tumindig at sabay na nagbid ng 2 million. Napalingon naman si Long Fei sa direksyon ng babaeng mayabang at sabay niyang sinabi na sino ka, gusto mo ba talagang maging kalaban ng Dragon Gate? Sumagot naman ang babaeng mayabang na Dragon Gate, sa paningin ko ay walang kwenta. Ang martial art na ito ay makukuha ko. Galit naman niyang sinabi sa babaeng mayabang na si Wen Qingqing na babae, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng 2 beses. Ngunit sa mga sinabi ni Long Fei ay walang epekto sa babaeng mayabang na nagbid pa nga ito ng 2.1 million. Galit na galit si Long Fei sa kay-abangan ng babae na sabi pa nga niya na napakagaling mo sa pagkakataong ito. Sarkastiko namang sinabi ng mayabang na babae na si Wen Qingqing na maraming salamat, ako ay si Miss Ben, syempre. Sa isip-isip naman ni Long Fei na buweset, 2 milyon na lang ang meron ako, paano ito magiging maganda? Buhay ni Qinher ang nakataya. Kung hindi ko makuha ang misteryosong palm na ito, natatakot ako na ito ay magiging mapanganib. Sa anumang kaso, kailangan kong makuha ito. Napangiti naman si Xiao Chen sa mga nangyayari. Kaya naman agad niyang tinapik si Jiang Chuan at sabay sinabi na huy magpatuloy na at magbid ng 3 million. Ngunit sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nanginig ang kalamnan ni Jiang Chuan. Nanlaki ang kanyang mata at halos bumagsak ang kanyang panga at napa-atres pa siya sa kanyang narinig. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ako mahilig maghintay. Ang dami ko ng nasayang na oras dito, gusto kong matapos na ito ngayon. May iba pa akong gagawin. Kinakabahan namang sinabi ni Jiang Chuan na hindi mo naman ako niluloko diba? Kung sumigaw ako ng mataas na presyo at hindi ako makabayad, baka maba ng pamilyang Jiang ko. Hindi naman na nagsalita si Xiao Chen sa kadaldalan ni Jiang Meng. Dahil seryoso si Xiao Chen sa kanyang mga sinabi ay agad naman siyang tumayo at nagbigay ng bid ng 3 million. Nagulat naman ang babaeng mayabang sa bid ni Jiang Chuan na sabi na lang niya na 3 million sa isang bagsakan.
Na kahit si Long Fei ay napalingon sa 3 milyong bid ni Jiang Meng na lalo namang nagpina sa kanya. Bahagya namang humanga si landlord sa 3 milyong bid ni Jiang Chuan. Ang mga disciples naman na nakakasaksi sa mga nangyayari ay halos lumuwa ang mga mata na sabi pa nga ng isa na hindi ba ito ang young master ng Jiang family. 3 milyon, ang pamilya Jiang ay talagang maraming pera. Pumalag naman ang mayabang na babae na si Wen Qingqing ng 3.5 milyon. Ngunit sinabihan naman siya ni Aheng na Miss, sumuko na tayo, wala na tayong pera. Nenas naman si Wen Qingqing sa sinabi ni Aheng. Kaya naman sinabi niya na wala akong pakialam, kailangan kong makuha ang bagay na ito. Yuheng, magkano ang maisasangla sa mga gamit mo sa katawan? Sinabi naman ni Aheng na ang mga bagay sa aking katawan ay maaaring magdagdag ng hanggang 1 milyon. Sa sinabi ni Aheng ay agad namang nagbid ang mayabang na babae na si Wen Qingqing ng 3.5 milyon. Natahimik na lang si Aheng sa pinaggagawa ni Wen Qingqing. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa bid ng babaeng mayabang ay agad na sinabi ni Xiao Chen kay Jiang Chuan na magbid ng 5 milyon. Tumagaktak naman ang pawis ni Jiang Chuan sa sinabi ni Xiao Chen. At sumang-ayon naman siya agad subalit hindi niya maiwasan na kabahan dito at manginig ang buong katawan niya. Itinaas niya ang kanyang kamay habang nanginginig at nagbid ng 5 milyon. Halos matuno na siya habang binabanggit niya ang 5 milyon, at tumatagaktak ang pawis niya na may kasamang panginginig. Sinabi naman ni landlord na ang pamilyang Jiang ay nagbid ng 5 milyon gold. Dagdag pa niya na kung mayroon pa bang magbibid ng mataas. Galit na galit si Wen Qingqing habang pinagmamasdan si Jiang Chuan. Subalit gulat na gulat naman ang mga disciples na sabi pa nga nila na napakayaman talaga ang pamilyang Jiang, na sabi pa ng isa na masyadong kahanga-hanga. Sa isip-isip naman ni Long Fei habang galit na wala na talaga, 5 milyon, isa itong imposible sa Dragon Gate, ang ganitong halaga ng pera ay 2 taon ng kita ng Dragon Gate. Sa kabilang banda naman ay sinabi na ni landlord na kung wala nang magbabayad ng higit pa, ang item na ito ay, kabilang na sa pamilyang Jiang. Sa sinabi ng landlord ay hindi naman na nagsalita ang 3 pamilya, sa kadahilan ng hindi na nila kayang higitan pa ang 5 milyon. Dahil wala nang nagbid ay sinabi na ni landlord na kung ganun ang Mystic Palm na ito ay pagmamay-ari na ng pamilyang Jiang. Pinagbantaan naman ni Wen Qingqing ang pamilyang Jiang na sabi pa nga niya na ang pamilyang Jiang ng Qingzhou ay napakahusay, tapos na ang iyong pamilya. Nagpintig naman ang tenga ni Jiang Chuan sa banta ni Wen Qingqing kaya naman sinabi niya dito na ano ang sinabi mo. Dagdag pa niya na ang pamilyang Jiang ko ay hindi takot sa anumang banta ng kahit sino. Ilang sandali pa ay sinabi na ni landlord na maraming salamat sa lahat ng dumalo sa auction na ito. Bahagyang inilipat ang eksena sa Juyuanji Boundary, Xingmeng State. Ay nagagalit na ang nilalang na sabi pa nga niya na sa sobrang tagal, bakit wala pa ring gumagalaw. Dagdag pa niya na ang mga basurang iyon, na isang bangkos ng basura. Sinabi naman ng babaeng nilalang na brother na may anumang dakilang puwersa sa likod ng Qingyanman na tumutulong sa kanila ng palihim. Galit namang sinabi ng nilalang na walang sino mang tao, sa tingin ko ay walang kwenta ang mga taga-ilalim. Bibigyan ko pa sila ng 3 araw. At kung hindi pa rin nila ganap na masisira ang Qingyanman, sasama tayo sa buong komunidad ng Xinwu. Wala naman nang nagawa ang babaeng nilalang at sumang-ayon na lang sa mga binitawang salita ng kanyang brother. Maya-maya pa ay may dumating na servant ng nilalang, at sinabi niya na master mayroon akong dalang balita. Sinabi naman ng nilalang na sabihin ito. Agad namang sinabi ng servant na nabigo ang pamilya Jiang ng Qingzhou. Hindi lang iyon, halos pinag-isa rin ng Qingyanman ang kaharian ng Tianyuan. Nagulat naman ang nilalang sa kanyang mga narinig, na hindi nagtagumpay ang mga itusan niya sa ilalim ng kaharian. Dagdag pa ng servant na oo, mayroong isang misteryosong master, na nagsasabing siya si Zhu Chanzhen, na tumutulong sa mga Qingyanman na sirain ang mga puwersa doon. Bukod dito, gumamit din siya ng mga mahiwagang pamamaraan upang masupol ang pamilya Jiang. Nagtataka naman ang nilalang na sabi pa nga niya na Zhu Chanzhen. Mahiwagang paraan. Paano sila nililinang ng lalaking ito?
Ano ang tunay niyang pagkakakilanlan? Sa tanong ng kanyang master ay naglabas siya ng magic capture, at sinabi niya na pakiusap tingnan mo ito. Tahimik na pinapanood ng dalawang nilalang ang pangyayari sa Qingyanman. Maya-maya pa matapos niyang panoorin ang mga nangyari ay bigla siyang natawa na sabi pa nga niya na siya pala yun. Mababa ang tingin ko sa batang ito. Napagtanto naman ng nilalang na babae ang sinabi ng kanyang brother kaya naman sinabi niya na brother ang Zhu Chanzhen na yan. Kinumpirma naman agad ito ng kanyang brother na oo, ito ang batang iyon noong araw na iyon. At biglang nagdilim ang ekspresyon ng nilalang at sabay sinabi niya na si Xiao Chen ang taong iyan. Sinabi naman ng babae na ilang araw ko nang hindi nakikita ang batang ito at ang kanyang spirit ay hindi ko na maramdaman. Dagdag pa niya na brother imbestigahan natin, baka sakaling taga-itaas din ang batang ito. Sinabi naman ng nilalang na sa kasong ito, sister, ikaw na ang baalang mag-imbestiga sa pagkakakilanlan ng batang ito. Sinabi naman ng babae na huwag kang mag-alala brother ako na ang bahala. Na agad naman siyang naglaho sa harap ng nilalang matapos ang kanilang mabahong pag-uusap. Napalingon naman ang nilalang sa kanyang servant na may maitim na ekspresyon. Nang makalapit siya ay sinabi sa kanyang servant na bibigyan kita ng ibang gawain. Nanlisak ang kanyang mga mata at kasabay niyang sinabi na humanap ng pagkakataon na patayin si Jiang Yunwei. Bahagya naman siyang kinilabutan sa sinabi ng kanyang master at magsasalita pa sana siya ngunit nang makita niyang ang ekspresyon nito ay sumang-ayon na lamang siya. Sinabi naman ng kanyang master na ayaw ang tanungin kung bakit, sumagot naman siya na ako ay iyong lingkod at hindi ako kwalipikadong magtanong sa iyo kung bakit. Hanggat ito ang iyong pag-uutos, gagawin ko ang aking makakaya upang makumplito ito. Sinabi naman ng kanyang master sa kanya na iniisip mo na kung bakit ko ipapatay ang sarili kong sister. Dagdag pa niya na sige na kumilos ka na. Agad niya naman itong sinunod at mabilis na naglaho sa harap ng kanyang master. Naiwan namang mag-isa ang hangal na nilalang at nasa malalim na pag-iisip siya sa kanyang mga padalos-dalas na plano, na kahit ang sarili niyang sister ay papatayin niya upang maisakatuparan ang kanyang madilim na plano. Bahagyang inilipat ang eksena sa Chunfeng Tower, at tinipon na silang mga VIP upang bayaran ang kani-kanilang mga nabili ng item. Nakaupo na ang 5 pamilya at nakaharap sa kanila ang landlord. Ilang sandali pa ay sinabi na ni landlord na ang lahat ng iyong nabili ay nandito na pakiusap bayaran nyo ito ngayon. Sa kabilang banda naman sina Jiang Meng at ang alipin ni Xiao Chen ay masayang tinitikman ang mga pagkain ng VIP. Balik tayo sa eksena sa loob ng VIP room, na kung saan lumapit si Wen Qingqing kay Xiao Chen. Kaya naman nagtanong si Xiao Chen kung anong gustong gawin ni Wen Qingqing. Galit namang sinabi ni Wen Qingqing na boy, alam ko na ang dahilan kung bakit ang pamilya Jiang ay maaaring magbayad ng 5 milyong ginto ay dahil kinokontrol mo ito ng palihim. Natalo kami dahil sayo. Dagdag pa niya na kapag lumabas ka dito ay mamamatay ka, sarkastiko namang sumagot si Xiao Chen na kung may kakayahan ang babae ay subukan niya ito. Natatawa naman si Jiang Chuan sa kanyang mga naririnig sa bangayan ng dalawa. Nang makapagbayad na ang 3 pamilya ay agad na itong umalis na naghihimutok sa galit, at pinagbantaan pa si Xiao Chen. Ilang sandali pa ay tinawag na ang pamilya Jiang upang bayaran ang kanyang binili na nagkakahalagang 5 million gold. Napatingin naman si Jiang Chuan kay Xiao Chen habang pinagpapawisan, sinabi naman ni Xiao Chen na kung bakit nakatingin si Jiang Chuan. Ibinulong naman ni Jiang Chuan na oras na upang magbayad sila. Sinabi naman ni Xiao Chen na anong problema bayaran muna ito. Sa sinabi ni Xiao Chen sa kanya ay bigla na lang itong nanigos at tumagaktak ng husto ang pawis niya. Dahil sa hindi pa nagbabayad si Jiang Chuan ay sinabi ni landlord na Jiang family, alam mo ang mga patakaran ng Chunfeng Tower. Kung ang perang ito ay hindi mabayaran, dapat mong malaman kung ano ang dapat mong pasanin. Nang marinig ni Jiang Chuan ang sinabi ni landlord ay agad niyang sinabi kay Xiao Chen na brother, hindi muna naman ata ako ni Lolico, pakiusap bayaran mo na ito ng mabilis. Hindi naman nagsalita si Xiao Chen sa pakiusap ni Jiang Chuan. Kaya naman sinabi na ni landlord sa kanila na kayong dalawa, paano nyo ito gustong lutisin? Xiao Chen, gusto mo bang kontaken ko si Duan Siliang para sa pagbabayad? Sa sinabi ni landlord ay biglang nagpintig ang tenga ni Xiao Chen, kaya naman makikita sa mukha ni Xiao Chen ang nakakakilabot na ekspresyon habang sinasabi niya na gusto mo bang sabihin sa akin kung ano ang gagawin.
Sa ginawa ni Xiao Chen ay biglang kinilabutan si landlord na sa isip-isip pa nga niya na napakasamang hitsura. Hindi ko inaasahan ang ganitong kilabot, hindi ko kayang makipagtitigan sa kanya ng malapitan, nakakakilabot. Dagdag pa ni Xiao Chen na wala akong pera, ngunit mayroon akong isang bangkos ng martial arts. 10,000 ginto ang utang ko sa iyo noon, tama ba? Kuhaan mo ako ng isang scroll ng papel at tinta. Sa takot ni landlord na baka magalit sa kanya si Xiao Chen ng husto ay pinagbigyan niya ito at agad na ipinag-utos niya sa kanyang alagad, na mabilis namang sinunod ito ng kanyang alagad. Ilang sandali pa ay hawak na ni Xiao Chen ang ink at ang scroll at handa na ito sa kanyang gagawin. Habang nagpapatuloy si Xiao Chen sa kanyang ginagawa ay nagtanong si Jiang Chuan na brother anong level ng martial arts ang sinusulat mo. At dito na din matatapos ang ating episode 14 mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Mitilo Gina, Ian James Lipatan, Rene Petelo, shoutout sa mga taga Santo Tomas del Norte Barangay Tibacog Veterans, Rene Lacamba, Kuya Mart, Neil Ryan Lumantad, Charlie Alba from Laguna, Hey mga Pogs, Masipag na Tamad, John Zaires Padin, Herbert Dantes, Ray Trinidad, Yadaboy, Gabriel Lelegaspi, Asiwang Tolosa, User Wataski, Batomal Aqua J, Rads Major. At hanggang dito na lang muna mga bida at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.